Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Quezon, Bukidnon idineklarang insurgency-free ng militar. Bangkay ng 15 anyos na dalagita natagpuan sa isang ilog sa Isabela. Mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan sa bansa, ipinatupad ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Opisyal na idineklarang insurgency-free ng Philippine Army ang bayan ng Quezon, Bukidnon bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at seguridad sa Southern Mindanao. Sa deklarasyong ito, nakumpleto na ang 10 bayan at syudad sa Southern Bukidnon na nasa ilalim ng 10th Infantry Division na idineklarang insurgency-free. Kabilang sa mga naunang idineklara ang San Fernando, Kadingilan, Damulog, Kitaw-Taw, Dangkagan, Kibawe, Don Carlos, Maramag at Valencia City. Ayon sa pamunuan ng 10th ID, kasunod ito ng pagbuwag ng NPA unit ng Southern Mindanao Regional Committee noong idineklarang insurgency-free ang buong rehiyon ng Davao noong October 12, 2022. Dagdag pa nila na bunga rin ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang battalion unit na nagresulta rin sa pagbuwag sa Southern Regional Centro de Gravidad Pedler at sa paglusaw ng Guerrilla Front 57 sa lalawigan. Bangkay na ng matagpuan ang 15 anyos na dalagita at palutang-lutang sa Cagayan River sa bahagi ng Barangay Makalawat, Angadanan, Isabela kahapon ng umaga, December 22. Kinilala ang biktima na si Masi Gutierrez, isang estudyante at residente ng Santiago City, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon, tumalon umano sa isang tulay sa Barangay Buena Vista, Santiago City ang biktima at posible umanong inanod ang katawan nito sa isang ilog sa bayan ng Angadanan dahil sa malakas na agos ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan. Lumalabas din sa pagsisiyasat sa bangkay nito na walang nangyaring foul play sa insidente at pinaniniwala ang kusa itong tumalon sa tulay. Kasalukuyan ang nakaburol ang labi ng dalagita sa isang punerarya sa lungsod ng Santiago habang hindi pa naglalabas ng pahayag ang kanyang pamilya hinggil sa insidente. Umabot na sa halos 180,000 na outbound at inbound passengers ang naitala ng Philippine Coast Guard o PCG sa lahat ng pantalan sa buong bansa bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos, Pasko 2025. Ayon sa tala ng PCG, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi kahapon, December 22, nasa 89,603 na ang naitalang outbound passengers, habang naitala naman ang 89,659 inbound passengers. Nag-i-inspeksyon din ang mga tauhan ng PCG mula sa 16 na Coast Guard districts sa 589 na sasakyang pandagat at 833 motor bangka na bumabiyahe sa iba't ibang ruta sa bansa. Samantala, bilang paghahanda sa pagdagsa ng mas mataas na bilang ng mga biyahero ngayong Pasko at Bagong Taon, inilagay na ng PCG sa heightened alert status ang lahat ng districts, stations at substations mula noong December 20 hanggang January 4 sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.